Ano GPC? O ano GPC? Pato ka na naman. Hihingi ka na naman ng patuwa. Wala ka talaga sa GPC. Ganon talaga ang buhay mga kabrid. So tuloy tayo. Bagong araw na naman ng paglalathala mga kabrid. Eto, samahan niyo ako mag-update tayo dahil kailangan natin maglagay ng YT video tungkol sa pag-aalaga ng manok mga kabrid. Maulan na yan mga kabrid. Ang video na ito ay tungkol sa pag-update, pag-aalaga ng manok at paglalathala ng kanilang kalagayan mga kabrid. Ayan, no? Tornado hatch natin ay isa. Tapos yung ating isa pang tornado hatch mga kabrid. So tara, samahan niyo ako. Maglathala tayo sa ating munting pag-aalaga ng manok mga kabrid. Ito, mag-intro muna tayo mga kabrid. Let's go! So yun yung mga kabrid, maglathala tayo. Tara, samahan niyo ako kahit maulan. Ipakita natin ang actual at tunay na pangyayari sa ating backyard, ang pagpapaigi or paglalathala or pag-update sa ating mga kaibigang magmamanok or sa mga taong mahilig sa manok mga kabrid. Kung ganito ang mga gusto mong klase ng video mga kabrid, ukol sa mga pets and animals, birds, chickens and fowls mga kabrid, ang pag-aalaga sa kanila mga kabrid, ito, nasa tamang update ka ng video. Pero ang ating paglalathala mga kabrid sa aktualan, wala tayong mikos-mikos na pagandahan, pahawakan ng manok, pagandahan ng mga linyada o mga breed ng manok mga kabrid, pamahalan or something like that. So tayo ay nag-aalaga ng manok and then sinishare lang natin sa ating mga viewers kung paano natin pinapalipas ang isang oras na nakatutok or ang isip natin ay ukol sa pag-aalaga ng manok. So ayan, pinakita ko kanina yung ating dalawang tornado hatch mga kabrid. Yung ating magto 2 years old na siya. Tapos ito yung third batch nung mga 1 in the 7 months mga kabrid. So yun kabrid, yung ating straight comb pinungusan na rin natin, binawasan na rin natin ng tahid. Ito nakadalawang bawas na ito siya. So tara, samahan niyo ko. Ayan yung babae natin, last batch mga kabrid. Ayan, wow, magaganda pala talaga. Sabi ni Sir Jonathan na itabi mo yan at magagandang klase yan. Yung mga piso-piso pa lang ba to. So tara, samahan niyo ako. Ayan, hanap tayo ng sinilas mga kabrid. So ayan, i-update natin ang ating mga kaibigan nanonood mga kabrid. So maulan, kaya medyo ang sound natin medyo may kasamang pagpatak-patak ng bubong mga kabrid. So ayun yung ating mga yung wine reed natin na pula mga kabrid, tatago sila. Ito yung broadclock natin mga kabrid. Ayan sila. So monitoring tayo. Walang tigil tong ulan hanggang bukas na to dahil may bagyo daw. Ito yung mga crossbreed natin. Ang kagandahan natin sa ngayon mga kabrid, ang layo ng diferensya natin. Ang layo na po ang diferensya ng ating sitwasyon doon sa nung unang panahon mga kabrid. Yung mga dikamatis pa lang ang kulungan natin. Tapos pag ganitong umulan, kailangan kong takpan sako-sako mga kabrid. So yan kabrid, medyo madungi siya pero okay to. Hindi tayo nababasa sa loob. So ayan sila mga kabrid. Ayan sila. Yay! Tapos yung mga crossbreed natin. Ito yung tatlong nagawa natin na bagong chicken houses. Pinakita ko rin sa video ang paggawa niyan ng mga chicken houses na yun mga kabrid. Kung nanonood ka or nakasubaybay ka lagi, ayan sila. Yung mga chicken houses natin na ginawa. Ang nilagay natin dyan, yung mga kumbaga sa mga alaga natin is yung hindi na sa atin. Yung pinapalagaan natin si Boston Black, ayan. Si Boston Black, si Boston Sweater, tapos yung isang Boston Black ulit mga kabrid. So ayan, samahan niya ako. Nagpapangalan ako ng mga alaga ko manok. Depende kung angkin ko talaga or sarili ko aking palahi. Tapos may mga ginamit akong mga linyada. Ako na mismo ang naglalagay ng kanilang pangalan sa kanilang linyada mga kabrid. Bloodline na sinasabi. So ayun, sisiyo natin mga kabrid. Yung kasalukuyang mga sitwasyon nila. Inalis ko na yung mga sako-sako kabrid. Inalis ko na kasi medyo hindi nga magandang tingnan mga kabrid. So ayan siya. Inalis ko na yan siya. Tapos medyo okay naman ang sitwasyon. So ito yung mga pasisiw natin. Mamaya magpausok na naman tayo kasi maulan. Maulan yung natin. Magpausok tayo. Ayan yung mga sisiw natin kabrid. Mga sisiw natin. So maya pakain na naman. Walang sana all lang mga alaga natin na hindi nag-iisip pa sa pag-aalaga na kain na naman sila, mag-iingay na naman sila pag gutom na sila mga kapatid. So yan, ito nagkaroon ito ng sakit, na-stress siya
Yung parang nagkalagnat ba siya, tapos parang ayaw niyang gamutin yung sarili niya, kabrid. Kaya ang ginawa ko, pinasting ko lang siya. Tapos minatsagan ko. Pagtingin ko kayang-kaya ng pangangatawan niya, kasi malaki pangangatawan nito eh. Hindi mag-reduce, hindi mahirapan mag-reduce, matagal mag-reduce yan pag nagkasakit. So pinasting ko lang, andyan okay na naman siya, kabrid. So kapapalit natin ng kanilang teritoryo. Pag nagiging teritoryo lang ang alaga natin, pinapalit natin yung kanilang lugar, or switching na sinasabi. So ayan yung mga sisiw natin, kabrid. Mga dumalaga natin na pinapakawalan, mga kabrid. Ayan siya, 4 na piraso yan. Tapos mahabang bias, okay yan, mga kabrid. Okay na, magaganda hipo, mga kabrid. So itong pinapakita ko sa inyo, mga kabrid, ang express ko lang sa ganito kasi ang pag-aalaga ng manok, mga kabrid. Ang tanging may ipapakita ko sa inyo is kung paano po ako nag-aalaga, pinaalagaan sila, kung paano ako nagkakaroon ng idea para sa ikabubuti nila, kung paano ko nire-respondihan po ang mga tanong o pangangailangan ng aking mga manok pagdating sa mga sakit, development, behavior nila, mga kapatid. Yung mga pamamalo nila pagdating sa behavior, nagkakaroon talagang stages ang manok natin, lalo na yung mga lalaki na yan, no? Ito hindi pa to, mabait pa siya. Pag yan nakaranas pa siya ng pagpapalit ng behavior, yung tipong kasi mayroong sisiw, binatilyo kasi sinasabi, mayroon na mga nagbibinata, mayroon namang tandang na, mayroon namang na siya, mga kabrid. So iba-iba ang nagiging ugali ng manok natin. So depende ho yun. Kung nakatutok ka sa pag-aalaga mo, mapapansin mo rin yun, mga kabrid. Tapos sa kanilang linyada, development, ito naman, inangat ko na yung mga nila, patukaan nila, mga kabrid, yung mga pakainan natin. Ayan, inangat ko na sila. Kagabi ko ginawa. Matataas na yan. Matataas na yung patukaan natin. Hindi na sila yumuyo ko, mga kabrid. Nakatapat na sa kanilang dibdib ang kanilang patukaan. So ayan, kabrid. Ayan. Ayan. Maganda tingnan siya pag walang mga sako-sako. Ang ginagawa ko lang sa mga sako-sako kasi para yung behavior nila makontrol natin. Kasi pag nagkakasilipan yan sila, may tendency, mga kabrid, na mag-abot. Tapos kung hindi man nila mag-abot ang sarili nila, gumagawa sila ng paraan. Inaano nila yung division ng kulungan, ginagawa nila yung division yan, mga kabrid, is sako lang din ang division yan. Lang dalawang ply ng kawayan, tapos sa gitna sako. Sinisingit ko lang diyan, pag nabutas nila yung sako na yan, sisingitin ko rin. Mas may tiwala ako diyan yung mga sinasabing detachable, or yung yung sinasabing hindi talaga siya fix. Kasi pag tabla yan, may tendency masira, wala na, babaklas ka na para magpalit. Samantalang yung sako, mga kabrid, pag nasira nila yan, napansin mo na butas nila, di palitan naman ng bago. Kasi siya yung tawag doon is portable na sinasabi. Portable, yung palit-palit. Pagka alisin, singitan, pagka ako na palitan na naman. Kagaya nung dito ng mga sako-sako. So yan, kabrid, ating munting mamaya magpausok tayo, pausok tayo. So ayan, maraming salamat sa patuloy na ang plano dito, mga kabrid, mga 2 months pa. Yan lahat ng pasisiw natin, marami-rami tayong pasisiw ngayong season. Yung mga 2 months pa, magsisilik na tayo. Yung masilik natin, itatabi natin. Yung hindi, ikakaling natin, mga kabrid, dahil napakabigat sa pagkain ng manok. Wala na tayong aasahang wala na, tayo na lang. Kasi may plano ako. May plano kami yung mga pinapalagaan sa atin, kailangan na natin, kasi madadamay yun sa mga maling desisyon natin. Madadamay po ang mga nagpapaalaga sa atin sa mga maling desisyon natin, mga kapatid. So in order para hindi tayo maging makonsensya o mangamba na nahihirapan din sila, mga kapatid, kailangan natin silang ilitlog. Okay lang kung walang magano sa atin na budget, walang pumasok na budget, basta ang importante yung maayos na pag-aalaga is may bigay natin, and at the same time yung ang hindi maayos na pag-aalaga natin, hindi natin maibigay sa mga alagang manok. So kailangan i-let go talaga natin. So may mga desisyon, may mga plano, kasi syempre pag tutok tayo sa monitoring, advanced thinking tayo na dapat sa susunod na ganito maigi na tayo. Dahil parami ng palaki natin, talagang kakapusin tayo ng lagayan ng
ng kanilang kulungan or bahay mga kabrid. Talagang kakapusin sa dami nito mga kabrid. Tapos kailangan nating mag-let go. Kailangan natin i-transfer ang iba kung saan. Kung hindi nila kayang kunin, i-transfer natin. So para mas maibigay natin ang maayos na pag-aalaga sa mga sarili nating manok mga kabrid. So maraming salamat mga kabrid sa patuloy nyo pong pagsabay. Ang expressive lang natin is ganito. Sa ngayon kasi mga kabrid, wala tayong yung tipong may malalang kondisyon na pwede nating maipakitang gagamutin natin. Or lang tayo, express lang ng express kung ano yung nakikita nating sitwasyon. Daily update na sinasabi, backyard update, and then kahit maulan mga kabrid, ganyan yung lakas ng ulan, update pa rin tayo mga kabrid. So maraming salamat. Hopefully mga kabrid, lagi lang po kayong nasa maayos na kalagayan. Thank you po mga kabrid.